Tanggol! Saan si Tanggol? Pinatay mo na anak natin! Pinabago yung paboran niya! Papakulong mo ka! Akala mo natatakot kami sa'yo? Hindi may tatagong Tanggol na yan! Ako! Tahimik ang loob ng bahay ni na Enteng habang abala ang kanyang ina sa ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya at agad nanlaki ang mga mata sa gulat. Si Rigor ang nasa harap niya. Hindi niya inaasahan ang pagdating nito at agad siyang napatanong kung ano ang ginagawa ni Rigor sa kanilang bahay. Ngunit walang sagot si Rigor. Tinitigan lamang niya ang babae ng malamig at masama. May anyong may masamang balak. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ramdam ng ina ni Enteng ang matinding panganib kahit wala pang sinasabi si Rigor. Samantala, nag-uusap sina Tanggol, Ramon at ang iba pa nilang kasamahan nang biglang tumunog ang cellphone ni Enteng. Ang kanyang ina ang tumatawag. Nanginginig ang boses nito habang sinasabing nabagok siya at kailangan niyang dalhin agad sa ospital. Hindi alam ni Enteng na sa kabilang linya, hawak ni Rigor ang kanyang ina. May baril na nakatutok sa kanya at pilit lamang itong pinagsasalita. Agad na kinabahan si Enteng at ipinaalam kay Tanggol ang nangyari. Nais siyang samahan ni Tanggol, ngunit mariing tumanggi si Enteng. Para sa kanya, delikado kung sabay silang kikilos. Baka lalo lamang silang matunton ng mga pulis at ng mga taong naghahanap sa kanila. Mabilis na umuwi si Enteng. Pagdating niya sa bahay, tumambad sa kanya ang isang bangungot. Nakagapos ang kanyang ina at si Rigor ay nakatayo sa harap nito. May baril na nakatutok. Halos manginig ang tuhod ni Enteng sa galit at takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mabilis at malakas si Rigor. Tinulak siya nito at mariing sinabi ang kapalit. Ang buhay ng kanyang ina kapalit ng buhay ni Tanggol, Ramon at ng kanilang mga kasamahan. Lumuhod si Enteng at nagmakaawa. Sinasabing ang kanyang ina na lamang ang meron siya sa mundo. Nangako siyang gagawin ang lahat kahit ipagkanulo ang mga kaibigan, huwag lang mapahamak ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagbabanta, agad umalis si Enteng at muling nakipagkita kina Tanggol at Ramon. Pilit niyang ikinubli ang takot at konsensya sa kanyang mukha habang sinasabing nabagok ang kanyang ina at kailangan ng agarang pera para sa ospital. Wala raw siyang sapat na pera. Habang nagsasalita siya, alam niyang nagsisimula na ang kanyang pagtataksil. Walang kaalam-alam si Tanggol sa tunay na nangyayari. Sa halip, agad niyang pinakalma si Enteng at sinabing huwag na itong mag-alala. Gagawa sila ng paraan para mailigtas ang kanyang ina. Wala nang ibang mapagpilian, kumilos sina Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Pinuntahan nila ang isang jewelry shop at mabilis na pumasok. Maingat silang kumilos, walang sinaktan, tanging mga alahas at ginto lamang ang kanilang kinuha. Para kay Tanggol, ito ay isang desisyong mabigat sa konsensya, ngunit kailangan para matulungan ang ina ni Enteng. Habang abala sila sa loob, napansin ng isa nilang kasama na ang babaeng nakabantay ay palihim na pumindot ng alarm. Doon pa lamang nila napagtantong papalapit na ang panganib. Sa labas, naghihintay si Tanggol sa loob ng sasakyan, nagmamasid sa paligid. Ilang sandali pa, bigla niyang narinig ang malalakas na wangwang ng mga paparating na pulis. Sakto namang palabas na ang kanyang mga kasamahan nang salubungin sila ng mga armadong kapulisan. Itinutok ang mga baril at pinataas ang kanilang mga kamay. Hindi makapaniwala si Tanggol sa bilis ng pangyayari. Ilang segundo lang ang pagitan ng pag-asa at pagkakahuli. Hindi nag-atubili si Tanggol. Nang makita niyang inaaresto ang kanyang mga kasamahan, agad siyang gumanti ng putok. Sumugod din si Ramon, walang takot na pinaputukan ang mga pulis na may tutok sa kanilang mga kasama. Isa-isang bumagsak ang mga pulis sa gitna ng kaguluhan. Sa isang gilid, si Enteng ay nakikipagbarilan din. Kunwari, kakampi pa rin. Ngunit lingid kay Tanggol, si Enteng ang ugat ng lahat, ang dahilan kung bakit sila natunton
at nalagay sa bingit ng kamatayan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nagsimula na ang isang pagtataksil na magbabago sa lahat. Sa kabuuan ng mga pangyayari, malinaw na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga pulis o sa kapangyarihan ni Rigor, kundi laban sa mga desisyong ginagawa sa gitna ng takot at pagmamahal. Ang pananakot ni Rigor sa ina ni Enteng ang naging mitsa ng isang tahimik ngunit mapanirang pagtataksil. Isang desisyong isinilang hindi sa kasamaan kundi sa desperasyon ng isang anak na ayaw mawalan ng nag-iisang pamilya. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.